Is he arrested, sir? Kasi, That's what they're saying. That there is a warrant of arrest. But they cannot show any warrant, a hard copy of the warrant of arrest. So it's an illegal arrest. So it's an illegal arrest. So it's an illegal arrest. Okay, pag-usapan naman natin ngayon mga kapenyo, ito nga pagsasalita ni Attorney Panelo. Alam naman natin mga kapenyo na personal na attorney mismo ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Panelo. Talagang kahit nga mismong si Attorney Panelo hindi po makapaniwala dito po sa ginawa ng mga kapulisan natin o ng mga militar dito kay dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot man pong isipin, tayo yung mga Pilipino talaga sobra po nalulungkot. Kahit ako nung napanood ko po yung ilan-ilan mga video na lumalabas dito po sa TikTok at sa Reels, talagang nalungkot po talaga ako sa nangyayari sa ating presidente, no? Napaka po talaga, napaka hindi makatao yung ginagawa sa kanya. Ultimo ang pamilya nga ni dating Pangulong Duterte nadadamay na rin dito po, no? At kahit ito pong si Attorney Panelo hindi po siya makapaniwala bakit inaresto ng ganun-ganun na lamang ang ating dating Pangulo. At tara mga kapenyo, pakinggan natin ito nga sasabihin ni Attorney Panelo. That's what's happening. Where's the former president? Well, from what I gather, he's inside, but we cannot get inside. Lawyers cannot get inside. Hindi pinapapasok mga lawyers. May instructions sila na huwag kami papasukin. Abogado. Grabe mga kapenyo, nakita nyo, abogado, personal na abogado na yan ni Duterte pero hindi po sila pinapapasok sa loob. So bakit kaya? Para 'di ba? Alam nyo yon, para madiin nila talaga itong si Duterte. Ganoon naman talaga mga kapenyo, no? Pero syempre, alam naman natin si Tatay Digong marunong po talaga sumagot yan dahil abogado rin yan, sa totoo lang. Ito, antayin natin yung magiging sitwasyon kung paano nga ang sasabihin dito ni Attorney Panelo. So, mas worse pa ito sa diktadurya. Oo, sobra. Nang nasirang Presidente Marcos, kami yung mga abogado rin doon, pinapapasok kami. Oo. Nakakulong. Kita nyo na mga kapenyo sa dating Pangulong Marcos yung sa tatay nga, talagang pinapapasok nga raw sila nung araw. Pero mas matindi pa nga raw itong nangyari ngayon dito kay President Duterte natin na talagang hindi pinapapasok lahat ng abogado. Bakit kaya? 'Di ba? Yun po yung malaking question Kaya nga kanina, 'di ba? Sinasabi ko parang nangyayari rito talagang matinding politika na, no? Kasi alam nila alam naman nila o alam natin lahat, no, na si Duterte pa rin ang ating presidente kahit na may umupo na. 'Di ba? Sir, what's your opinion po? What do you say about what's happening po in our country now? Well, as I said, the fear of the former president that we are leading to dictatorship is now being realized. Nakikita na natin, totoo pala, hindi lang tayo patungo sa diktadurya, mukhang eto na tayo. Dahil tinanggalan mo ng karapatang magkaroon ng abogado. Pagbaba pa lang, ayaw nang papasukin ng abogado. Ngayon, nandito ako, galing ako, hindi rin ako kapasok. Kita nyo na mga kapenyo, no? Kumbaga talagang tinanggalan ng talaga si Duterte, no? Kumbaga tinanggalan ng power, no? Kumbaga dating presidente hindi man lang nirespeto, no? Yun po yung madaling salita na sinasabi nga dito ni Attorney Panelo. Napakasakit po sa ating mga sumusuporta kay Duterte. Napakasakit po talaga nito. Sobrang sakit, no? Isipin nyo, ginamit nila yung kanilang power para talagang madikdik o madiin na ang ating presidente. Sana po hindi po tayo pumayag, no? Lalong-lalo na sa mga Moro na talagang galit na galit po ngayon, no? Talagang umaalma po talaga sila, lahat ng mga Pilipino ngayon. Kahit po sa mga OFW, talagang galit na galit po ngayon, no? O illegal lahat yung ginawa nila. Illegal, yes. Sobrang illegal. What will happen po ba, sir? Sir, sa International Associated Press na, pwede po English, sir. I'm doing it live also. Okay. Sir, what's happening in Bali ngayon, sir? What are you doing here? Well, we're waiting because according to the guards, they're waiting for some guidelines for me to come in as a lawyer. So we're still waiting. But as far as I'm concerned, what they're doing now is a curtailment of the rights of the former president. Tama, He is yes. entitled to legal representation from the time of his arrest. But apparently the government doesn't follow the rule of law.
Oo, yun ang sinasabi ko mga kapenyo. Illegal na po ang ginagawa dito kay Duterte, no? Sobrang illegal na po nito. Persahan na po nilang ginaganito si Duterte dahil nga wala ng power, no? Kumbaga wala na siya sa pagka-presidente niya. So sino pa ba ang gagawa nito? Alam naman natin lahat mga kapenyo, di ba? Sir, were you with the president? I just arrived from home. From Hong Kong. So you didn't see him kanina? Hindi, nagkahiwalay kami ng biyahe, nauna siya sa amin. So it means kasama niya sa Hong Kong etong si President Duterte. Ngayon, dahil nga magkahiwalay sila ng biyahe, nung inaresto na etong si dating Pangulong Presidente na Duterte, ngayon dumating si Panelo, ayaw papasukin. Grabe po talaga ito, no? Persahan po to, persahan talaga. Is he arrested, sir? Kasi That's what they're saying, that there is a warrant of arrest. But they cannot show any warrant, a hard copy of the warrant of arrest. Yon putang ina, napakaganda ng sinabi ni Attorney Panelo ron, no? Meron, sinasabi nila na may warrant of arrest, pero wala silang mapakitang hard copy ng warrant of arrest. Yan po yung napakasakit sa ating mga Pilipino, na talagang grabe po itong ginawa ngayon kay Duterte, at talagang grabe, talagang alam nyo, nakakagigil talaga, nakakadurog ng puso yung ginagawa nila ngayon sa ating presidente. Sana po maaksyonan po talaga ito at mabigay po yung tamang hustisya sa ating ex-president. Kasi nakakaawa po talaga. 80 plus years old, tapos dinadanas pa yung mga ganito. No? Alam naman natin nung naupo si Duterte, wala naman po siyang ginawa kung hindi para paglingkuran tayong mga Pilipino, para ayusin ang Pilipinas. Pero bakit ganon? Kung sino pa yung gumagawa ng tama, siya pa yung ginagawang mali, binabaliktad. Bakit ganon, di ba? So it's an illegal arrest. And even assuming that there is a warrant of arrest issued by the ICC, it's still illegal because the source of the warrant of arrest has no jurisdiction over this country. Hence, any action coming from it is illegal. And any cooperation, assistance from this government is illegal, and therefore the arresting officers as well as those who ordered them to arrest and to cooperate with the ICC are criminally liable. And if it is the president who ordered the assistance and the arrest of former President Duterte, then this president is subject to impeachment because what he has done is an impeachable ground. Betrayal of the public trust. His job is to protect the sovereignty of this country. When he allowed President Duterte to be arrested by a foreign institution, it only means that he has surrendered the territorial integrity and the sovereignty of this country, and that is a betrayal of the public trust reposed on him by the Constitution. Yon, naliwanag na maliwanag. Very well said, Attorney Panelo. Grabe po itong impormasyon na ito, no, na sinasabi nga ni Attorney Panelo. Unang-una sa lahat, talaga nga pong illegal ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon na paghuli dito kay Duterte. At pangalawa, wala pong hard copy ng warrant of arrest, no? Persahan po siyang hinuli na hindi naman po dapat o hindi nararapat. Napaka ano po nito talaga. Sobra pong nakakadurog ng puso. Ulitin ko po mga kapenyo, dahil isa po akong solid Duterte, hindi po ako natutuwa sa pangyayari ngayon, no? Nung kay Sara Duterte, sa totoo lang, masakit na rin po yun para sa atin, pero pinalagpas natin. Ngayon ba, palalagpasin pa rin natin yung ginagawang persahan na paghuli kay Duterte na kahit wala naman talagang hard copy ng warrant of arrest. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mainit na mensahe ni Attorney Panelo laban dito sa mga kumukutya kay Duterte? Talagang alam naman natin na napakarami pong kalaban ngayon ni Duterte, dahil alam naman talaga nila ang nagawa ng Duterte sa Pilipinas. Kaya nga po natin ibinoboto ito at inaangat si Duterte, dahil naniniwala tayo sa kanyang kakayahan na hindi po siya nangungurap at hindi po niya gagawin sa ating mga Pilipino na malubog tayo. Sana mga kapenyo malinawan na tayo at magising tayo sa nangyayari ngayon at ipaglaban natin si Tatay Digong.